gaganyan yung Amerikano. Kasi sa pandinig niya, parang gano'n lang. Malutong. Pero yun din ang gustong sabihin, na yung parang narinig ko lang kanina, puro parang feeling ko, ako yung Amerikano, hindi ko masyadong naintindihan yung sinasabi mo. So parang, ha? Ano yung sinasabi niya? Oh, magaling, mabilis. Pero ano yung subject? Convinced lang sila at na-impress lang sila sa bilis ng salita. Pero at the end of the day, kailangan makwentuhan mo kami kung ano yung kwento mo. That is what it is about kasi modern day Makata ang isang rapper. So yun lang, communicate. Huwag ka lang magpakitang gilas. Communicate. Thank you very much, Direk Audie. Yoga! Sige na. Kaya na magpahinga. Thank you. Para sa ating talentadong taga Nueva Ecija, naging malungkot ang kakatapos lang na Pasko dahil sa dalawang rason. Alamin natin kung ano ang mga ito. Isang hindi ko malimutang pangyayari sa akin yung nakaraang Christmas. Napakalungkot kasi na paalis kami doon sa aming tinitirang bahay dahil narimata yung pagkakasanlan din namin na tubos dahil sa financial problem. Pasalamat lang ako, tinulungan ako ng mga kapatid ko. Sila ang nagpahiram ng bahay sa aming tinitiran ngayon. Mahirap ang buhay ng mga stand-up comedian na tulad ko. Minsan may kayod, pero mas madalas yung wala. Kaya madalas nga yung pambili ko ng gamot sa aking sakit na diabetes, yung maintenance na gamot, hindi ko na rin nabibili dahil sa dami ng mga bayarin na at araw-araw na mga gastusin. Pero natutuwa ako nagkaroon ng ganitong pa-contest na tumutuklas ng mga talento na hindi namimili ng edad o basta merong talinong ipakikita, mabibigyan ng chance. Kaya sinubukan ko baka sakali kung ano man ang mapanalunan dito sa pa-contest na ito, maski pa paano malaki maitutulong. At the same time, maipakita ko na yung isang may edad na tulad ko, meron pa rin ibubuga dahil merong talentadong Pinoy na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tulad namin. Showing us his unique abilities in entertaining, please welcome Valentino Ramos, a.k.a. Mr. Copycat. Let's get ready to rumble! Ladies and gentlemen, Wency Cornejo. Ilang ulit mo na tinatanong sa akin kung hanggang saan. Mr. Leo Martinez, hanggang may himig pa akong naririnig ka ba yan dito sa ating daigdig? Si The King, FPJ. Hanggang may musika akong pinapaglaw. Sambala ka lang, kita ibig. Si Renz Verano. Giliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. Nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. International recording artist, Lionel Richie. My love, there's only you in my life. The only thing that's bright. Miss Diana Ross, my first love. Your every breath that I take, your every step I make. Wow! May ganon! Wow! 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 Mr. Copycat, gusto ko na sana itanong backstage pa lang eh. May hawig eh. Tapos ginawa mo pa yung ganun eh. Hindi mo ba si Tolites ang panganay ninyo? Tatay ko yan, tatay. Idol ko po si Shalala, magaling na comedian. Yeah. Shalala, what can you say about Mr. Copycat? Nako, Mr. Copycat, hindi ka copycat. Ang galing-galing mo, no? Sobra ka. Alam mo, sabi mo, ang hirap-hirap ng buhay. Sa ipinakita mo, bukas, mayaman ka na! Ang galing! Ang
Ang galing mo, ginaya mo ko. Sa lakas ng bibig ko, nagaya mo ko. Mr. Copycat, na-in love ako sa'yo. Sobra. Tatay ko pala siya, tatay. Ay, tatay ko pala siya, tatay. Okay, eto sasabihin ko. Kung ang MMDA ay para sa lagay ng trapiko, ang pag-asa ay sa lagay ng panahon, kayo ang ilalagay ko ngayon sa talentadong Pinoy! Woo! 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 Ayan o, May homework? Oo, may homework. Nagsusulat? Ang galing mo. Ilan taon ka na? Ilan taon na po kayo? 58 na po. 58. Ako po, 18. 18. Ano daw? Sana wag nangingialam kanya-kanyang ano Kung yun. 18 ka, 17 pala ako tatapusin ko lang lahat. Kung ganito ka. Thank you, congratulations. Thank you very much, Ikaw na. Shanna. Tuesday, naku. ano masasabi mo kay Mr. Copycat? Ba't tayo mo magtrabaho? Ikaw na. Sandali lang, ito lang ako magsasalita na. Ayun, sorry po, pasensya na po. Tatay mo nagagalit na. Sorry po, Tito. Okay. Tito, naalala ko po si Tito Willie Nep. Alam niyo po kasi si Tito Willie, magaling din po yung magpatawa talaga at saka mahilig gumaya ng mahusay na mahusay. Pero at the same time, maganda ang boses ni Tito Willie pag kumakanta siya ng mga Sinatra songs. At pinakita niyo po yan ngayon. Marunong din kayo kumanta. Kumbaga, ang talent niyo multifaceted. Sa isang number, marami kang pinakita sa akin. At yun ang gusto ko, hindi OA. Tinakita nyo lang. Plain and simple, pinerform nyo lang po. Na-appreciate ko po yun, tatay. At saka po, mahusay po ang inyong styling. Kumbaga, you are dressing your age. Very, rumarat pa. Gumaganyan. Maganda. Tama po kayo, hindi kailangan ng edad, hindi kailangan ng sobrang ganda. Basta meron kang talento na may pagmamalaki, dito mo yan dapat ipakita. At naipakita nyo po yun. So, congratulations po sa inyo, tatay. Thank you very much, Tuesday. Lani. Alam mo, sa totoo lang ako, alam niyo naman po siguro lahat na singer ako, no? Sa totoo lang po, Ha? Singer ka pala? hindi, bold actress. Bold. Okay. Akala ko. Hindi, eto. Alam mo, sinabi sa akin ng isang voice coach na kasi ako, nagtatrabaho nga po ako sa Vegas na araw-araw. So hindi po biro ang magkumanta, mag-perform araw-araw. Masyado mong ginagamit ang boses mo. Ngayon, sabi nung kinonsultahan ko na voice coach, sabi niya, Lani, unang-una, puti ito. Ilang taong ka na? Ako ay isang, mamaya na lang sasabihin ko yung edad ko. Sinabi ko yung edad ko, no? Sanabi niya, Lani, huwag kang mag-worry. Unang-una, iba yung sitwasyon mo noong ikaw ay 20 anyos na ngayon ay ikay 41 na, sabi sa akin. Oh, sinabi ko na ha. Sinabi ko edad ko. Ngayon po, hindi po biro na pag tumatanda ka, hindi maaring hindi mo malulus ang boses mo. Ngayon sa plain singer like myself, ako na-experience ko na po na nag-iiba ang boses ko, nag-iiba ang kondisyon ng katawan mo at magbibigay ng ibang produkto yung boses mo. Ngayon po sa inyo, nakakatuwa si Kuya na nasa top pa rin ng shape ang kanyang boses at naiiba-iba pa niya nga. Ganon din po kasi sa akin. Ako, ganon din po ang ginagawa ko sa Las Vegas. Nag-iiba-iba po akong boses. Pero nakakabilib si Kuya na sa ganyang edad niya, nasa magandang kondisyon pa ang boses niya at nakakapag-impersonate pa siya ng iba't ibang boses. So, maybe susunod, meron pang iba pang mga babae. It's cute, you know, na isang male gumagaya ng babae. Although hindi mahirap sa male na gumaya ng boses na babae. Sa babae na impersonator, mahirap mag-impersonate ng lalaking boses. Siyempre, maliit lang ang boses namin. But anyway, congratulations po. Napakagaling niyo. Salamat. Thank you, Lani. Direk. Ako, sabi mo kanina kung pwede kang i-sign ng contract, you know what? I would. Dahil parati na lang, pag naghahanap tayo ng artista, parating bagets. Diba? Tapos kuminsan, bagets pa sila, pipilitin natin maging magulang na. Hindi kuminsan meron tayong mga artista na nga 30 pa lang, ipipilitin natin maging kuminsan 28 pa lang, pipilitin natin maging nanay. Oo, kasi I don't know kung bakit ganito sa showbiz, we discard. Pag certain age ka na, hindi na natin hahanapin yung mga ganon. And yet, ang dami pang magagaling na merong konting age na, no?
And I think we've discovered somebody here today, Ryan. Somebody very distinguished. May class ang dating. Lalaking lalaki. Pero I mean, what I'm saying is that parang we have a very distinguished senior citizen na magaling sa kanyang craft at meron kayong command of that stage na hawak lang ng mga tinatawag ng mga masters. Yung mga old singers ng dati, yung mga Dean Martin, mga Frank Sinatra, mga Tony Bennett, alam nila kung paano umapak sa entablado, maging still. Ibig sabihin ng still, hindi masyadong galaw-gaw. Hawak mo yung entablado, kinakanta mo lang yung song, binibigyan mo ng buhay, and yet, nadadala mo yung tao, and you have that command. And I think we need grandfather roles here in TV5, and you're it. Sign you up! Thank you very much, Rex. Mr. Copycat, Mang Valentin, maraming salamat po sa inyong performance. Maraming salamat, kapatid. Kung di mo sinabing nagustuhan mo bukas, di ka nasusikatan ng araw. Yeah. Thank you, sir. Kakaibang aliw ang mga susunod niyong makikita kaya walang bibitaw sa panonood ng pambansang talent show ng Pilipinas, ang Talentadong Pinoy. Batang umidolo kay Charis Pempenko, ngayon ibibirit sariling talento. Pambihirang galing ng anim na ito sa indak ng kamay at paa ay sakto, kaya ang tinanggap, magandang komento. Sa kanyang gagawin, iinitin yung ulo. Ang gabi nyo, nagbabagang sulo, sa bunganga ang diretsyo. Dito sa Bacoor, Talentadong Pinoy ang number 1! Talentadong Pinoy is brought to you by Surf Fabric Conditioner. 5 in